paulit-ulit po sila kay Attorney Christine Ferrer na misleading daw. Sinabi raw ni Attorney Ferrer na misleading ay allowed. Ang sinabi ni Attorney Ferrer, they are allowed. Wala po siyang misleading are allowed. It is allowed pala. Yun na po. Ngayon, pati si Arnold Clavio, meron na po siyang, tignan nyo, ito yung formula nila eh. Umatake lang kayo dyan, sawayin man kayo ipaburaman ni Chis Escudero, bahala na yung hindi bayarang media. Yan yung punto ko noon pa eh. Gamit na gamit itong mga hindi bayarang media na to. Tignan po ninyo. Ito po sinabi ni Arnold Clavio, maraming hadlang para lumabas ang katotohanan. Patuloy ang laban natin sa misinformation, disinformation at fake news. At ngayon may nadagdag pa, misleading. Lahat isang layunin, iligaw tayong lahat sa tama. Wala pong sinasabi si Attorney Ferrer, reviewin nyo man. Misleading is allowed in court, misleading question is allowed in cross. Ang sinabi niya, it is allowed. Ano po ang ibig sabihin nun? Saan po siya nagre-react na it is allowed? It is allowed. Sa cross-examination, yun yung sinasabi niya. Pero hindi niya tinukoy na misleading. Ang nagsalita po ng misleading is not allowed. Si Kapunan. Sinabi naman po ni Christine, it is allowed. Kung ang pagkaintindi niya, ang sinabi ni Kapunan ni leading is not allowed. Leading questions is not allowed in cross. Hindi po ba? The best thing para nyo mag-react, may nagtanong po ba kay Christine Ferrer kung ang ibig ba niyan sabihin ay misleading ay allowed sa cross? Wala naman nagtanong, wala naman naglinaw eh. Ngayon, nilinaw na po ni Attorney Sison. Ang ibig sabihin ni Christine, yung leading questions ay allowed sa cross. Hindi. Ngayon, anong sinasabi? Hindi. Nasabi na. Pwede nyo ba sabihin yun? Nasabi na yan eh. Lahat ng abogado sinasabi, basic, alam lahat ng abogado na misleading ay hindi allowed. Alam pala lahat ng abogado, ibig nyo sabihin, katangi-tangi na si Christine Ferrer ang hindi nakakalam. Alam nyo po, ako, nagtatanong kayo sa akin, nililinaw ko, di ba? Ano yung ibig mo sabihin ng tanong mo? Nililinaw nyo naman. Di po ba? Wala namang naglinaw. Ano yung gusto? Ngayon, nung nilinaw po ni Singson, kung ano yung ibig sabihin ni Ferrer, ayaw nyo tanggapin. Kasi nasabi na. Puta, kung ganyan po ang usapan, ilang beses po nagsorry si Kapunan. Ilang beses na po nagsosorry si Kapunan. Ano po ibig sabihin ng pagsosorry? Habang nasa korte kayo. May nasabi siya na hindi angkop. May nasabi siya na hindi tama. Kaya siya nagsosorry. Iba yung tawag. Pwedeng apology o kung ano pa man. Normal lang po yan. Puta, si Miriam Defensor nga, tsaka si Miriam Defensor. Yung sagutan ni Miriam Defensor at tsaka ni dating Supreme Court Justice Carpio. Yung babae. Carpio rin ba yun? Nakalimutan ko na eh. Diyan kay Corona. Lahat na po yan, media, tsaka yung lahat ng ano nila, mali si ano, mali. Biruin nyo, isa lang po yung ibig sabihin nun. Tignan po ninyo, nagtalo po si Morales Carpio. Yan, tsaka si Miriam Defensor. Nagtalo po sila ng patalinuhan. Nagkaroon po ng pagtatalo. Matalino tsaka versus matalino. Nagtalo po sila doon sa Corona impeachment, Conchita Carpio Morales. Nagkaroon po sila ng pagtatalo doon sa impeachment ni Corona.
Ano eventually ang sinabi ni Carpio? Mea culpa, mea culpa. Tinanggap naman yung paghingi ng tawad ni Miriam Defensor Santiago. Tinanggap po ni Miriam. Ganun lang po yun. Ang problema dito sa mga kalaban natin, hindi natatapos sa korte. Pwede namang ilinaw yun ni Kapunan kung siya ay duda. Teka muna, anytime naman pinagsasalita siya eh. Kung gusto po nila ng paglilinaw, anytime dapat sinabi ni Kapunan. Teka lang po, presiding judge, ililinaw ko lang po, baka malito yung mga nakikinig sa atin ng mga student of law. Totoo ba na sinabi mo, Attorney Christine, na misleading questions is not allowed? O misleading questions is allowed in cross? Hindi po. Yun, tsaka yung sasabihin. Sinasadya kasi nila yan. Ang ginagawa ni Kapunan, nanlilito siya. No, once na parang nalito yung tao, nagwawala sila lahat. Dapat yung mga nagwala na yun ng mga abogado sa likod. Iba na po yun permanently sa panonood. Yan yung pinunanan ni Robin Padilla. Tignan nyo po. Ano lang po, sa experience, hindi kasi natin naririnig kung nag-iingay sila o hindi. Nasa likod po sila ni Kapunan. Nakikita po yan ni Christine, yung mga pang-aasar nila. Nakakagalit po talaga yan. Ang dami mong kalaban, ang pwesto nila sa likod. Yung isa na yun, yung isang abogado na yun, yung gumanon, dapat ban na yun eh. Iniinsulto niyo yung korte. Si Miriam Defensor, paalala ko lang sa inyo, may nagganon lang. Si Vitaliano Aguirre yun, naging ni Duterte. Naging DOJ ni Duterte. Nagtakip lang ng tenga. Hindi po nagbigay ng mga reaksyon na kung ano-ano. Gumanon lang po siya. Sinita ng korte. Sinita ni Miriam partikular. Pinagalitan po ni Miriam Defensor. Bakit ka nagtatakip ng tenga? Ayoko na po marinig yung mga sinasabi. O, lumabas ka. Pinalabas. Etong mga to, inasar yung... Nakita niyo po yung reaction? Inasar nila si Christine. Tapos walang reaction tong mga judges. Yung mga judges kasi, pasensya na po kayo, ang layo nyo po sa mga judges nung panahon ni ERAP impeachment trial at nung panahon ni Corona impeachment trial. Napakalayo ninyo. Simpleng-simple, sinasabi, bigyan ko kayo na halimbawa, tinanong ni Bam Aquino, ano pong masasabi nyo sa mga paggamit ng alias? The JC, the Joint Circular, is silent. Ang pagkakaintindi niya ng silent, bawal gumamit. Anong uri ng mga judge din? Ngayon, naunawaan ko na po kung bakit ganyan ang mga judge natin. Meron po pala silang leadership fund. Di ba? Pinamukha sa kanila. Alam niyo po ang nagaganap? Lahat po ng mga batikan ng mga abogado, pwera po yung mga abogadong mga alam mo na pabor dito sa mga prosecution. Pero lahat po ng batikang abogado, sasabihin, wala pa po napapatunayan. Kahit nga kakampi na nila eh. Si Tupas, Congressman Tupas, sinabi, wala pa naman, hindi sapat yung mga binibigay ninyo na kasi interpretasyon lang yun ng COA. At ang sabi po ni Tupas, ang linaw, appealable pa nga yan eh. Kung sa COA pa lang appealable na, paano nyo ididiin si BP Sara, pwede pa nga siyang umapil sa COA, ang batayan nyo lang naman COA. Putya, pinabura na yun, pero kinabukasan, dala-dala na ng media yan na scammer. Ang tawag na nila ngayon kay scammer na. Ang tawag na nila kay BP Sara, scammer na. Parang ganyan. Yung salitang misleading. Kita nyo po, binigyan ko kayo ng halimbawa. Dala-dala na ni Clavio yan. Pwede naman nilang tanungin si Attorney Ferrer.
di ba? In fact, nagbigay na po ng pahayag si Attorney Sison. Bakit hindi nyo po sinasabi na ang kahulugan ni ano ay yung sinabi ni Attorney Sison? Okay, kasi nga talagang sila ay ginagamit ng prosecution. Okay? Scammer. Ayan yung halimbawa. Kumalat po yung scammer, pero pinabura yun. Yung salitang scammer, ganyan po yung ugnayan ng prosecution, ng administrasyon, at ng hindi bayarang media. Okay, punta